Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon ito. Di ba merong inilalakad, no? Etong mga DDS na signature campaign. Yan, tay kami naman. Yan, the petition that collects people, not justice. Totoo naman eh. Di ba? Kasi wala namang magagawa buti yan para kay Duterte. Hindi yan makakatulong para siya mapalaya. Ang purpose daw nito is to urge the Supreme Court na maglabas ng kautusan na utusan ng gobyerno ng Pilipinas, pauwiin na rito si Digong. Wow. Para namang madidiktahan ng Pilipinas ang ICC. Di ba? Ngayon, sabi nga rito, eto nga pala yung Reyna Maharlika nyo, mga DDS. Pakisagot nga pala, no, mga DDS. Bakit nga pala nag-away-away kayo? Anong problema nyo sa buhay? Di ba? Ito, certified to. Sabi ni Maharlika, ha? Tay, mang-scam na naman kami. Nagkakaroon ho kasi ng kompetensya pagdating po sa kaperahan sa pagkakakitaan. Di ba? And hindi ka namin mapapalaya sa signature campaign na ito. Pero kailangan lang namin gamitin ang pangalan mo. Ano yung alpot na alap-apon ang bilot. Hindi ko alam kung sino yun. Yata yung Alpotera, yung isa daw sa kabit ni Duterte. Oh. Ito pa. Diba? Kaaway na pala niya. Hindi, totoo. Kaaway niya na pala si Attorney Vic Rodriguez. Kalaban niya na. Page siya ni Maharlika eh. Diba? Oh. Ito yung sabi niyo. Diba? Tapos si Vic Rodriguez yung nakabalandrang dyan. Oh, nakalagay rito. Sabi niya ha. Attorney Vic Rodriguez, buti hindi ka pinilit na ilagay ang passport number or ID number, phone number, home address, and full signature mo. O nga, ba't ba kailangan kunin nyo? Kala ko ba pirma lang? Para sa OFW, huwag magpabudol muli. Huwag nyong ibigay ang passport, home address, phone number, and full signature nyo. Alam niyo, dapat kumilos dito yung National Privacy Commission. Kung ganito yung mga hinihingi nilang information, mga sensitive personal information or identifiable personal information, bawal to. Di ba? Tako, pati si Inday nakiisa rin. Sabi nga rito ng tindig Pilipino, ayan na, kapag tiningnan mo ang poster nila, sabi, mukha siyang grassroots movement. Green background, silhouette ng tatay, at mga salitang puno ng nostalgia. Pero once you read the fine print, live stream requirements, Google Forms, Conzo mailing address, you realize something deeper. Bakit kayo nangunguha, di ba, ng mga ganyang information? Hindi kasi ganito yan. Naibibenta yan. Yung mga information na yan. Sino rito yung mga taga-Amerika? Paki-type 1 po. Hindi ako mamamasko. Hindi ba't kayo nakaka-receive ng 8 hanggang 20 cold calls in a day mula po sa iba't ibang mga bansa na may mga call centers, nag-aalok ng kung ano-ano. Tapos nagtataka kayo, sinasabi nyo sa kausap nyo, how did you get my info? Where did you get my info? Di ba? Dahil po yun sa kung saan kayo pumunta, nag-iwan kayo ng card o kaya nag-sign up kayo, nakapagbigay kayo ng mga info ninyo. O kaya naman nag-online kayo, nag-attempt kayong bumili, tapos naisip nyo, wag na lang, close ninyo, hindi nyo alam na capture na yung mga info na in-input nyo.
Then tatawag sa inyo yung follow-up team na, hey, I saw you went online and you inquired about this amazing product. Ganun yung nangyayari. Dito naman, yung mga mayayaman, malalaman nila, nakatira ka pala sa Forbes Park, ha? Nakatira ka pala sa safest city in the world, ha? Davao City, ha? Mayaman ka pala, ha? 'Di ba? Pwedeng ano, pwedeng mapa-hold up yung mga 'yan. Oh. Sabi ni Jaden, dito rin sir, maski sa number ko, kaya block ko kaagad, o 'di ba? Nasang bansa ka ba, Jaden? Sabi yung mga hinihingi ng mga to, ano to, scamming? Oh, legal reality, no amount of signatures can stop the ICC. That's right. The International Criminal Court does not operate like a barangay petition. That's correct. Diba? It is not swayed by Google Sheets, mass sign-ups, or sentimental live streams. Hindi po tumitigil ang ICC dahil may 5,000, 50,000, or 5 million signatures sa Facebook Live. The ICC has jurisdiction, mandates, and international cooperation mechanisms that function independently of local political theatrics. Taas na pakialam sa mga ganyan. At alam niyo ho ba itong mga gumagawa na to? Lalo nyo lang dinidiin si Digong na mabulok na sana doon, ay mabulok na sana, na mabulok doon sa loob ng kulungan. Hindi ba lagi na, dalawang beses ng pinunayan ng mga desisyon ng ICC, yung inyong kapraningan. So, kung talagang nagmamalasakit kay Digong, bakit gagawin ito kung hindi mangi-scam? Kung hindi magpapaawa? 'Di ba? Kung hindi yung leader ay merong personal na interest na malay nyo sa 2028 i-reveal. Sasama pala sa lineup para makahanay ni Marcoleta. And then nakita nila yung epal, yung ingay, 'di ba? Nakapag number 6 si Marcoleta. Ito pa. Sabi rito, the dangerous part, ICC won't be stopped, but you can be exposed. The materials require your full name, your signature, location, live stream of your actual signing. Hala! Uploading to a Google form, madaling ma-access yan. Mailing to a private condo in Davao. And then sa maniwala ka man o hindi, this is not harmless. This is a good time of political profiling data. You're giving strangers your identity, location, political alliance, and legal signature voluntarily para kang nagbigay ng buong pagkatao mo kapalit ng isang ilusyon na maililigtas mo si Duterte sa kulungan ng ICC. Social Engineering 101, live stream your loyalty is a clever trap. Why require live stream? Kung nga naman, di ba? Gusto mo lang mapauwi, ba't ba kailangan i-live stream? Your face, your voice, your exact location, your companions, your timestamp, your barangay community facial recognition data, social network mapping. This is not a petition. This is a database acquisition operation. Totoo yan. Diba? Kasi kung simpleng signature campaign, okay, ito pirma ng mga tao. Ito yung pangalan ng may-ari ng pirma. Pwede siya maglagay ng initial. Diba? Taga saan siya? Lagyan natin QC. Ganun lang. Dahil ang hirap naman gumawa ng iba't ibang pirma, isang tao ka lang. Lalo na kung wala namang kahihinatnan. Diba? Bakit ganito kahigpit ang hinihinging info? Walang yan, para kang, nagsa-sign up ka ng, para sa birth certificate? O para sa application ng lisensya? Diba? Political data is powerful for targeting, mobilization, intimidation, or manipulation. Hindi, isang bagay lang Halimbawa, nakita nila yung mga location. Diba? Tapos binomba kayo ng mga praning na yan. Tapos sisisihin nyo si PBBM. Kanino ba kayo namigay ng info kung nag-iisip kayo? Diba? Pinamigay ninyo sa mga kakulay nyo. Sa mga green zombies.
If they cause you harm, di ba? Wala kayong dapat sisihin kundi sila. Ang tanong, kilala nyo ba yung mga pinagbigyan nyo ng info ninyo? Hindi. Dahil hindi nyo kilala at mapapahiya na naman si Digong, sisi nyo sa gobyerno. Hindi ako maloloko kung hindi dahil ako nakiisa. Kasalanan ni BBM. Patay na naman tayo nito. Di ba? Oo. Isang pindot lang at alam nila kung sino ang pro-Duterte, saan ka nakatira, sino-sino ang kasama mo at paano ka mai-impluwensyahan sa susunod na eleksyon. Control Farms, ang phase 1 ng DDS machinery, ito ang phase 2 real name, real face, real signature, data collection. Pwede kang takotin pag hindi ka bumoto talaga, yari ka sa amin. Kilala ka namin. Alam namin kung saan nakatira. Alam namin ang FB mo, ihahak namin yan. Yeah. Sabi niya, the ICC angle, fear yields signatures, data yields power. The ICC investigation creates anxiety among the 30 loyalists. This campaign weaponizes that fear by convincing people that signature can bring Duterte back or protect him. Organizes gather thousands of identities willing to be mobilized politically. Gamit ang takot sa ICC, nagagawa nilang kunin ang buong impormasyon mo, libre, mabilis, at walang resistance kasi uto-uto ka. But there's the truth. Even if 30 million people sign, the ICC will not stop. But those 30 million individuals, they can be targeted, profiled, manipulated, monetized, used in future political operations. The ICC won't be affected, but you might be. Tama, walang pakialam sa inyong ICC. Pag kayo napahamak, mga uto-uto kasi kayo. Diba? Reality check. The ICC is not watching your signatures, but someone else is watching you. Lalo na yung mga nakatutok na camera ng mga vloggers. Ayan guys, may nag-signature guys, may nag-signature. Si Ate. Hello, Ti. Taga saan ka, Ti? Taga Davao, Mandong. Oh, taga Davao to. Mga taga Davao. Love kayo talaga ni Tat. Bisaya. Dahil Bisaya. Oh, Bisaya. Hagal pa ka na ngayon ng saya nila. Ay, nako po. Tapos hindi nila alam na papahamak nila yung tao. Paano kung wanted yan sa kaso? Di nakatulong kayo. Makukulong na siya, di ba? Sana nga ganun eh. Oh. Yan, ang panganib, sabi, ang tunay na panganib ay hindi ang ICC, ang panganib ay political strategies who now has your signature, the operator who knows your address, the data miner who know and has your face for live stream by the net. Pwede nga kayong gawa na ng account dyan eh. Pwede na kayong gawa ng account. Faking account, kayo yung lumilitaw, kayo yung nag-transact ng scam, 'di ba? Kayo yung may picture, nakunan kayo sa live stream, pagawang kayo ng AI for your pictures ninyo na kunwari nasa ganito kang lugar to make your SOCMED account realistic. Para makapang-scam, ikaw ngayon ang mapapahamak. Grabe. So wag mong maging uto-uto. 'Di ba? Tayo kami naman. Pero ang totoo, tayo na naman ang ginamit, tayo na naman ang sinukat, tayo na naman ang trinabaho para sa datos. Duterte cannot be saved by signatures, but your privacy can be destroyed by them. Yan. Kaya ba? Let's go! Or it should be, kaya ba nating maging mas mapanuri? I doubt na maging mapanuri. Diba? Sabi ni Daryl Yap. Ang daming mga puno na ginawang papel ang nasayang. Itong mga taing ito may ambag. Bakit may baha? Diba? Parang mga timang lang. Pirma naman din sila. Pero ito lang yung sagutin nyo eh. Bakit bakit ginaganyan kayo ni Maharlika ngayon? Anong atraso nyo kay Maharlika? Diba? Binawalang hiya kayo. Sabi, dito sa Japan, naglabas na kami sa Filipino community naman about this. Baka magamit sa online, online utang, di ba? Na pinakamalaking problem sa amin sa Japan, aray. Mga DDS, mga nasa Japan, alam nyo nang gagawin nyo. Pag dumating doon yung signature campaign, huwag kayong makinig kay attorney. Pumirma kayo, ilagay nyo agad yung info nyo. Mag-iwan pa kayo ng legit na ID nyo. Para maganda. Pag kayo napahamak, isisi nyo kay PBBM. Napahamak kayo sa Japan.
Baka kasi uto-uto kayo. Mm.